mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po sa inyo ng World Radio International through Whites, Perro Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang first Sunday of the month of April 2024 dito po sa ating YouTube. Naka-advance po siya. Friday po lamang, ina-upload ko na, but this will be broadcast over the radio dito po sa DWRA GMA Radio Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At yan ay marigya sa buong Baguio, La Trinidad, Benguet, Pangasinan, La Union, at kung saan po inaabot ang signal ng GMA Radio all over Luzon lang. Of course, sa outside of Luzon, of course, dito po sa ating YouTube channel. We'd like to, number one, thank our sponsor, main sponsor, World Radio International, to Whites, Perro Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. We'd like also to mention our partners in evangelism, not only through the YouTube and radio, but throughout the places where we are visiting and planting churches of the Lord. Of course, number one po dyan si kapatid na June Narciso Caugueran Jr. and his wife, Sister Dina Evita Caugueran of Metro Manila Congregation na ngayon po ay nagbabakasyon sa ibang bansa. We'd like also to mention Brother Rico G. Canlas and family of San Fernando City, Pampanga Congregation. Ako ay nagtatrabaho rin siya sa abroad, but he still helps the evangelism ministry of the Churches of Christ all over, sabi na nating Philippines, kasi hindi lang naman sa buong Baguio maabot ang ating YouTube channel, but all over the Philippines and of course all over the world. We'd like to mention Brother Ed and Sister Beulah Lauder sa Nasa, California. We'd like also to mention Sister Rose Ontalasco, nandyan po sa Canada, kasama po ang kanyang husband, si Brother June Ontalasco. And of course, mga listeners natin sa Baguio City, kapatid na Carlos Garcia dyan sa Rainbow Hills Subdivision, sa Abra, San Juan, Sister Miriam Tasis, sa Anda, Pangasinan, Sister Josephine Uria, at of course si Bolinaw, Pangasinan, si Sister Cecilia Campued na malapit na pong mag-abroad. We'd like also to thank our other sponsors and partners, Christian World Ministry, Brother Terry Dennis, Art Madlaing, James Kitoriano, and of course John Jeffrey, and Sister Deborah Quinones Marcos of Christian World Ministry. Sa Pangasinan, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel, Sister Gina and Hilda Manuel and family, and all of the Manuel's family. We'd like also to greet the Victorio family who have lost their beloved father last month of March. And of course, dito po sa Ciudad of Baguio, we would like also to express our condolences to family of Marcelo, husband po ni Sister Agnes Insas ng Baguio City. Of course, katatapos lang po ng panagkakadwa dito sa Baguio Church of Christ last week. And according to reports, there were 17 souls that were baptized as a result of the different activities, especially the gospel meetings. I would like to greet my sister Evelyn in Cebu with her nephew, Neil Imperado of Bear Valley Bible Institute. Kasama dyan sa Bacolod, mga Mungkay family, and then of course sa Iloilo, Nars Tuanyo, dyan po sa Capiz, and his wife, Sister Bibing Tapayan Tuanyo, dyan sa Iloilo. Of course, katatapos din lang kanilang annual Bible lectureship. Karon din ang Bible camp sa Pasig, Iloilo through Brother Fred Arellano. So marami pong activities ng Churches of Christ all over the Philippines and of course all over the world. We'd like to greet Brother Primo Rivera dyan sa Mindanao, representing the whole of Mindanao.
And of course, other congregation, Metro Manila and Caloocan, Palayan City, Peñaranda, Cabanatuan, San Jose, diyan po sa Nueva Ecija, and other places where our program is being heard and visited by brothers and sisters of the Lord's Church. Dumakan po tayo sa ating subject for discussion for April 7, 2024. Pinamagatan ko po sa Ingles, Resilience Despite Trials in the Church. Kung sa Filipino version, katatagan sa kabila ng mga pagsubok sa loob ng iglesia. Ang ating teksto po ay mababasa po sa John chapter 16 verse 33, where Jesus Christ said as a form of introduction ng ating lesson, sabi ng Panginoon sa Kristo, "In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." John 16:33, King James Version. Sa Filipino version, ganito ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, "Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong mga kalooban na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa Juan Kapitulo 16, talatang 33 o 33. Our Lord Jesus Christ warned His disciples even during their ministry. Hindi pa siya namamatay sa krus ng Kalbaryo, but of course He will be suffering later on and will be nailed to the cross. But before that, He made this prediction in the book of John chapter 16 verse 32. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "You will be scattered, each to his own, and you will leave me alone." John 16:32. Kayo ay magkawatak-watak, sabi ng Panginoon Jesucristo, at ang isa ay para sa isa, at ako'y iiwanan ninyong mag-isa. Yun po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 16:32. And this warning that Jesus Christ stated in the book of John 16:32 took place when the church in Jerusalem was greatly persecuted. Kung babasahin natin yung Acts chapter 8 verse 1 and verse 4, sabi dun sa English, "There arose a great persecution against the church in Jerusalem, and the disciples were scattered everywhere except the apostles." And in verse 4 it said, "And wherever they went, they preached the gospel." So, nagkawatak-watak po ang mga miyembro ng Iglesia ng Panginoon sa Jerusalem dahil sa napakatinding pag-uusig sa kanila. At of course, ang namumuno sa pag-uusig nito ay mga Hudyo, kababayan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi sumampalataya sa Kanya. At nung panahon na yun, ang pangulo ng pag-uusig na yan, ang pangalan niya ay si Saulo. At later, itong Saulo na ito po ang naging apostol, Pablo. Kaya, yun po ang hula ng Panginoon. Magkakaroon ng persecution, pag-uusig, magkawatak-watak ang mga disipulo. At totoo nga na sinabi niya sa Juan 16:33, "Sa mundong ito magkakaroon kayo ng kapighatian." So sa ating pinag-aaralan niya, mga bersikulong binanggit natin sa Gawa 8:1 and 4, ang umusig sa kanila ay mga kalaban nilang mga Hudyo. Mga Hudyo, kababayan nila na hindi sumampalataya kay Kristo, at galit sila sa Panginoong Jesucristo sapagkat sabi nila isa po siyang impostor. He is a fake Messiah because he did not fulfill the Old Testament prophets which said that when the Messiah will come, he will restore the physical kingdom of Israel and will drive out the enemies of the Israelites. Hindi po natupad yun ng panahon na yun, but they did not understand that Jesus Christ was putting up a spiritual kingdom instead of a physical kingdom. So sa ating pong pag-aaral, mga kaibigan ng mga kapatid, ay pag-aaral na natin ang idea na how to be resilient despite trials within the Church of the Lord. Kung paanong magiging tatag bagamat maraming mga pagsubok na darating kahit sa loob ng iglesia at hindi po sa labas ng iglesia. So ang ating pag-aaralan, mga kaibigan, mga batid, ay how to be resilient
despite trials within the church of our Lord Jesus Christ. Alam nyo ba yun? Na within the church, sa loob ng iglesia, may mga pagsubok din na dumarating. At yan po ang ating pag-aaral sapagkat maraming tao kapag nakakaroon ng mga pagsubok sa loob mismo ng iglesia, nagkakawatak-watak din ang mga miyembro ng iglesia ng Panginoon at yung iba hindi na dumadalo, hindi na nagpapatuloy. So ano po ang mga dahilan at ano rin ang tinatawag na mga solusyon sa mga problemang nangyayari sa loob mismo ng iglesia ng ating Panginoon? First of all, we would like to give the meaning of resilience. What is the biblical meaning of resilience? Well, the word resilience comes from two Latin words. Ano po ang Latin words dito? Well, of course, the Latin words dito is re, which means back, and salire, to jump or to leap. So, literally, when we talk about resilience, it means to bounce back. Tumalbog pabalik. Yun po ang ibig sabihin ng salitang resilience. So, resilience, brothers and sisters, means to bounce back. Kung sa Tagalog, tumalbog pabalik. Well, the idea of resilience is associated with withstanding shock, returning to form, maintaining strength, and not giving up. Yan po ang mga probable meaning. Withstanding shock means nakakatiis sa pagkabigla, bumabalik sa dating anyo, at maintaining strength, napapanatili ang lakas, and not giving up, hindi sumusuko. So yun po yung ibig sabihin ng salitang resilience. Probable meanings: to withstand shock, to return to form, to maintain strength, and not to give up. Well, the Bible describes resilience in battle terms. Kung titingnan po yung salita ng Biblia, ito po ay nilalarawan niya ang salitang resilience o bouncing back sa tinatawag nating in battle for, parang giyera. Doon po sa Proverbs chapter 24 verse 16, sabi no ng Proverbs 24:16, though the righteous will fall 7 times, they rise again. So may ayong mga taong matuwid, ayon sa Kawikaan 24:16, ang taong matuwid, mabuwal man o matumba man ng 7 beses o 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Yun po ang ibig sabihin ng resilience in battle terms. Ulitin ko po, ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit o 7 beses, ay tiyak na makakabangon ulit. Yun po ang ibig sabihin ng resilience. Well, our one graduate professor described resilience as a spiritual immune system or the ability to bounce back. So isa pong professor ng kolehiyo, sabi niya resilience in another statement is spiritual immune system. So immune system o spiritual na sistema ng paglaban sa mga sakit o paglaban sa mga pagsubok. So it's a kind of spiritual immune system ng isang Kristiyano na kahit maraming pagsubok, maraming trials na siya ay natatanggap, ay pwede pa rin siyang bumalik. The ability to bounce back. Ang abilidad o kapasidad na pwedeng bumalik, pwedeng matatag kahit anumang uri ng pagsubok. Yan po ang ibig sabihin ng resilience. The power of spiritual resilience, ang kapangyarihan ng pagiging matatag sa spiritual na pamamaraan. Yun pong ibig sabihin ng resilience. Another meaning, resilience is the strength of character to keep us going even when we encounter trials. So, spiritual na katatagan o kapangyarihan ng isang tinatawag nating karakter o pag-uugali ng isang tao, ang kalakasan ng kanyang ugali o karakter na siya ay patuloy kahit marami siyang nababangga o na i-encounter na mga pagsubok sa kanyang buhay bilang Kristiyano. In other words,
Kahit maraming pagsubok, nakatayo ka pa rin. Kung sa Ilocano pa, laging always nakatakder, palaging nakatayo, sabi ng mga Ilocano. At sa Kapampangan naman, palaging nakatalakad. Yun po ay term ng Kapampangan. So therefore, Christians can learn how to keep going when seeking justice or serving others in the church. So resilience po, pwedeng it can grow, it can also be developed. Pwedeng lumago at pwedeng palakasin ang tinatawag nating resilience. Pwedeng matatag ka ngayon, lalo kang magiging matatag sa daraanan ng panahon. Katulad po ng isang sailboat o isang barko o isang bangka na kung siya ay napapalaban sa maraming unos, lumalakas ang isang sailboat. So parang ganun po, it can grow, it can be developed like a muscle. Katulad ng mga muscles ng isang tao, kapag practice ng practice, lumalakas po yan. So ganun po yung ibig sabihin ng resilience. And then Christians can learn how to keep going when seeking justice or serving others in the church. So, kailangan po ang resilience, katatagan. Kung ikaw ay gusto mong maghanap ng hustisya, halimbawa, na may atraso sa iyo at gusto mong magkaroon ng justice system according to the Word of God, so kailangan po ng katatagan. Ano pa? Serving others in the church. Well, kuminsan sa loob ng iglesia, marami pong uri ng pagsubok. Hindi lang po sa labas ng iglesia. At ito ay mamaya ay papaliwanag natin kung anong uri ng mga pagsubok ang dumarating kahit sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Now, let's go to the next part of our lesson. Trials within the local church, the causes and effects. Mga pagsubok sa loob ng iglesia, ang mga dahilan at kung paano ito bibigyan ng solusyon. Ito po yung second part ng ating lesson. Trials within the local church that causes and effects. Mga pagsubok sa loob ng iglesia mismo. Ano yung mga dahilan at ano naman ang mga epekto o solusyon sa mga pagsubok na yan. Number 1, some causes of trials within the church. Mga pagsubok sa loob ng iglesia, number 1 na pinanggagalingan ay tinatawag natin sa English na loyalty to preachers or leaders. Ang pagiging tapat sa mga ngaral o sa mga namumuno sa iglesia, kuminsan ay nagkakaroon po ng problema yan. Hindi loyal kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11 to 13, sabi niya, there's a report that I received that you are quarreling among you. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. One will say, I belong to Paul, and others say, I belong to Paul, Cephas or Peter, and I belong to Christ, and I belong to Apollos. So, 4 yung binanggit doon kasama ang ating Panginoong Jesucristo. So, the church in Corinth was having a problem with loyalty to preachers and leaders of the local congregation. Sabi ni Apostol Pablo, hindi mabuti yan. Christ is not divided. The Apostle Paul was not crucified for you. So, why will you try to be loyal to people and all of those people are just servants? Sila ay mga lingkod lang ng Panginoong Jesucristo. We should be loyal to our Lord Jesus Christ rather than be loyal to individuals or to people. Kahit na sila ay mga ngaral, kahit sila ay namumuno sa iglesia, ang ating loyalty, ang ating katapatan ay dapat sa ating Panginoong Jesucristo. At kung may ganong klaseng sistema o problema sa loob ng iglesia, katulad ng nangyari dito sa Corinto, magkakaroon nga talaga ng problema. There will be trials in the church because people will be divided, especially kung malaki ng congregation. Yung isa pabor sa isang leader, ang isa naman dito sa kabila, hanggang sa magkahati-hati ang iglesia ng ating Panginoon. And that is not actually what our Lord Jesus Christ is saying. Laban po ang ating Panginoong Jesucristo. So when people become loyal to preachers and leaders, there will be contentions in the church as it happened in Corinth when people were being loyal to Paul, Apollos, Peter, and of course
even to Christ. So sabi ni Apostle Peter, I am thankful that I did not baptize anyone or so many of you except the family of Crispus, Gaius, etc. No? May sinabi siyang mga pangalan doon, Fortunatus. But I am thankful that I did not baptize anybody, or else you would call yourself Paulites o followers of Paul. Yun pong sinabi dito ni Apostle Pablo. So number one cause of trials within the church, isa pong dahilan kung bakit nakakaroon ng tinatawag na problema, pagsubok sa loob ng iglesia, ay kung nakakaroon ng katapatan, loyalty ang mga miyembro sa mga nangaral sa kanila, sa mga namuno sa kanila, at hindi sila loyal o tapat sa ating Panginoong Jesucristo. So that's number one. Number two, the source o pinanggagalingan ng trials within the church, pagsubok na mula sa loob ng iglesia. Well, false teachers, mga maling tagapagturo, mga sinungaling na mga tagapagturo. In the book of Acts chapter 20 verse 30, sabi ni Apostol Pablo doon sa mga elders sa Efeso na ang kanyang kinausap ito sa Milito. Sabi niya, from among you will rise leaders speaking perverse things to draw away disciples from the church. So sabi ni Apostol Pablo sa mga elders na galing sa Efeso, elders of Ephesus, at doon niya ay kinausap sa Milito. Sabi niya, galing sa inyo ay lalabas ang mga maling tagapagturo na magsasalita ng kasinungalingan, at ang kanilang layunin ay kunin, akitin, hikayatin ang mga disipulo na sumunod sa kanila. In other words, talagang may pangyayaring ganun. Hindi lang po panahon ni Apostol Pablo, pati kapanahon na natin, marami pong mga bulaang propeta, mga sinungaling na kapagturo, iibahin nila ang doktrina ng Panginoon, at sabi nila, ganito ang itinuturo ng Panginoon. So, at kukumbinsi nila yung mga miyembro, at syempre yung mga miyembro, mas matatalino naman yung mga leaders na nagtuturo. So, mahihikayat yung mga miyembro na sumunod sa kanila. At anong mangyayari? Of course, that is a kind of a trial, that's a kind of persecution, that's a kind of challenge. At anong mangyayari? Kakaroon ng turmoil, magkakaroon ng problema sa loob mismo ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. And that is a challenge, and that is a trial. Well, the Apostle Paul also mentioned in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 8. Medyo mahaba po ito. Basahin nyo na lang po mga kaibigan at mga kapatid. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 8. Masyadong mahaba. But dito po ang pinakabuod ng sinasabi ni Apostle Pablo. Paul warned that perilous times will come when deceivers, mga mandaraya, will resist the truth. Alright. Ibig pong sabihin ganito. Sabi ni Apostol Pablo, ang mga panahon ay darating na tinatawag nating dangerous, delikado na kapanahunan. Ano yung panahon na yun? Sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo 3, 1-8, ang panahon na mga mandarayang mga tagapagturo, at hindi lamang yun, sila ay kakalabanin nila ang katotohanan. May katotohanan ay binanggit ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng mga apostoles. Subalit yan ay hindi nila paniniwalaan. Gagawa sila ng sarili nilang doktrina. At siyempre, madadala nila yung mga ibang miyembro ng Iglesia ng Panginoon. So that's another reason why there is what you call trials within the church. May mga pagsubok na nangyari sa loob ng Iglesia, especially kung yung isang grupo ay malakas, andito naman yung isang grupo. Kung minsan, ang problema hindi po doktrina lamang. Ang problema ay pwedeng pag-aaway nila yung kapilya, pag-aaway nila yung lupa, pag-aaway nila yung pera. So marami pong pwedeng dahilan. But sabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo 3, 1-8, ang mga dangerous times ay darating. Mga delikadong panahon kung saan ang mga mandaraya, manluloko, mapanlinlang ay kakalabanin nila ang katotohanan na nanggagaling sa Panginoong Diyos. So nagkakaroon po ng tinatawag na trials within the church. So yun pong
Ibig sabihin niya dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 8. Number 3, another reason why there are some trials within the church. Ito po ay nangyari na noong panahon ni Apostol Pablo at pwede pa rin mangyari sa ating kapanahonan. Number 3, undisciplined and unresolved immorality in the church. Ano po ibig sabihin ng undisciplined and unresolved immorality in the church? Unresolved means hindi pa nasusulba, hindi nabigyan ng solusyon. Undisciplined means hindi nadidisiplina. Ano yung sinasabi nilang immoralidad? Dito po sa 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 12, ang immoralidad ang nangyari dito, yung isang ama na miyembro ng iglesia, namatay yung asawa niya. Nag-asawa siya uli. So yung asawa niya maaaring mas bata, mas maganda, etc. Kung ano yung sinasabi, walang sinasabi doon sa Biblia. Pero nagkaroon po ng relasyon, sexual or marital relationship, ang second wife ng isang ama na Kristiyano sa kanyang anak na lalaki. So in other words, stepmother and stepson nagkaroon po ng relationship doon sa iglesia sa Corinto. 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 12. At ano ang nangyari? Sa halip na disiplinahin, ayusin ng miyembro ng iglesia sa Corinto, pinabayaan nila. At sabi pa nga ni Apostol Pablo, you were proud. Instead of solving the problem, instead of disciplining the person, you were even proud of what was happening. When I will come, I will discipline that person. At sabi niya, you have to deliver that person to Satan. In other words, itiwalag, excommunicated. So, nakita po natin mga kaibigan mga kapatid. Number 3, reason or masasabi natin cause of trial within the church is undisciplined and unresolved immorality in the church. Walang disiplina, hindi naayos na immoralidad sa loob ng iglesia na nangyari sa Corinto. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 12. Nandiyan po, pakibasa niya lang mga kapatid ang buong detalye. Pero sinabi ko na po, ang problema, it is the stepmother and the stepson having an illicit or illegal relationship. At yan po ay isang uri ng pagsubok sa loob ng iglesia na nangyari nung panahon ni Apostol Pablo at pwede ring mangyari sa ngayon. Kaya lang nakikita kong pangyari hindi na katulad nito. Ngayon po, may mga miyembro ng church nagsisimba. Yung lalaki nandoon, ang babae nandoon din, pero hindi pa sila kasal. Hanggang ngayon, marami pong ganyang kaso. Hindi lang po sa isang lugar, sa Pilipinas, maaaring sa ibang bansa. In other words, nagiging tinatawag nating loose ang morality ng mga, pati na rin mga so-called Christians. They claim to be Christian, followers of Christ, but hindi po nila sinusunod ang sanctity of marriage. Katulad nangyari dito sa Corinto, 1 Corinthians chapter 5 verse 12, 1 to 12. Isa pong relationship, illicit relationship between a stepmother and a stepson. Number 4, cause of trial within the church. Ang pinag-uusapan mo natin dito mga pagsubok na nangyayari sa loob ng iglesia, at kung may pangyayari na ganyan, ang solusyon dyan of course is resilience. Maging matatag tayo. Pero ang problema po, sa halip na magiging matatag ang mga miyembro ng iglesia, nadi-discourage sila. They become discouraged, nawawalan sila ng katatagan, nawawalan ng kalooban, at hindi lamang yon, umaalis sila ng miyembro ng iglesia at maaring maghanap na sila ng ibang iglesia. Kung hindi iglesia ng Panginoon, baka another kind of church or denomination na gawa ng tao at hindi gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Number 4, gossip, love of preeminence and hindering preachers and members to come to the church. Ito po ay nangyari panahon ng mga apostoles, especially during the time of Apostle John. Ito po ay nangyari, sabi nila, ito ay nangyari sa Efeso where John was serving as an elder. The Apostle John was serving as an elder. Ito po doon sa 3 John verses 9 to 10. Yung ikatlong sulat ni Apostol Juan, talatang 9 at 10 ay patungkol po sa isang tao na ang pangalan niya ay si Diotrephes. Siya po ay naging problema ng iglesia kung saan ay isang elder o pastor or bishop si Apostol Juan. Ano nangyari dito? Gossip.
mayroong chismis na nangyayari. Kung anong pinagchismisyan, hindi natin alam. But there was gossip going on within that local church. Ano pa? There is also a love of preeminence. May isang tao doon, ang pangalan niya si Diotrephes. Gusto niya siya ang pinapanganoon ng buong iglesia. He wants to become preeminent. Gusto niya siya palagi ang nasa taas. Hindi lamang yon. Sabi ni Apostol Juan, he also hinders preachers and members. Pinagbabawalan niya ang mga tao na makapasok sa iglesia at yung nagpapapasok sa mga bisita, mga hindi kamiyembro ng iglesia doon, manalang galing sa ibang lugar, ayaw nyo ring papasukin, at yung nagpapapasok ng mga miyembro, pati yun ay kinakalaban niya. So in other words, talagang matindi itong si Diotrephes na ito sa 2 John chapter 3 verse 9 and 10. Chismis, pagmamataas, hinahadlangan niya ang mga tao na makapasok sa loob ng iglesia. So yan po, kung merong ganyang membro sa loob ng iglesia, siyempre magkakaroon ng trials, magkakaroon ng pagsubok, magkakaroon ng challenges o mga hamon sa loob ng iglesia, at kailangan kung ibig mong sumunod kay Kristo, dapat maging tatag ka hanggang katapusan. Ano sabi ni Kristo sa pahayag 2:10? Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa inyo ang korona at putong ng buhay. Pero kung mayroong chismis na nangyayari, mayroong isang tao na gusto niya siya yung maghahari-harian sa loob ng isang iglesia, at babawalan niya ay yung mga taong ayaw niya, hindi niya papapasukin sa loob ng iglesia, sa loob ng mga serbisyo ng Panginoon. In other words, gusto niya, kontrolado niya ang iglesia na lokal. So, yan po ay nangyari, mga kapatid, panahon ni Apostol Juan. At itong lugar na ito, sabi nila, ay nangyari po sa Efeso. At si Apostol Juan, sabi niya, pag ako'y bumalik dyan, itong taong ito ay aking bibigyan ng aral. At marahil hindi natin alam kung anong nangyari, kung na-disfellowship, na-excommunicate, no na ituwalag itong si Diotrephes. Pero hindi sinasabi, maaaring ginawa ni Apostol Juan, although wala na siyang sulat dito sa wala na pugport dyan, wala nang ikaapat na sulat si Juan. So it's very possible na when he went to Ephesus, where this guy was there, siyempre dinisiplina na yun ni Apostol Juan. So yun po yung apat na dahilan kung bakit kumisan ay nagkakaroon ng trials, mga pagsubok sa loob mismo ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Now let's go to the effects. Ano po ang epekto ng mga pagsubok na yan sa loob ng iglesia? Number one, siyempre, kung mayroong loyalty, kung mayroong katapatan sa mga namumuno, sa mga nangaral at hindi kay Kristo, ano mangyayari sa loob ng isang iglesia? There will become disunity, there will become division in the local church. 1 Corinthians chapter 1 verse 11 to 13. Anong nangyari sa kanila? Nagkaroon po ng division, pagkawatak-watak, pagkabahabahagi ang iglesia sa Corinto. And of course, that is not what our Lord Jesus Christ wants. Second effect, hindi natin nasusunod yung panalangin ng Panginoong Jesucristo. Kung mabasahin natin sa Juan Kapitulo 17, talatang 20-21, mga kaibigan at mga kapatid, mayroon pong panalangin ang Panginoong Jesucristo. Before he was arrested, nandun siya sa Garden of Gethsemane. At isa sa mga portion ng panalangin ng Panginoong Jesucristo ganito. Sabi niya, Father, I pray that we will be one. As we are one, I am praying that they will all be one. Magkaisa nawa ang mga tagasunod natin o tagasunod ko, mga sumasampalataya sa atin, nawa magkaisa sila katulad ng pag-iisa natin. So ang panalangin ng Kristo, there should not be division, there should not be split in the local church, at ito po ay panalangin ng Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi po ito natutupad. Bakit? Because sa loob ng iglesia ng Panginoon, mayroong problema. Nagkakawatak-watak ang mga miyembro, nagkabahabahagi, mayroong tinatawag na loyalty to preachers and leaders, may mga maling tagapagturo na lumilitaw,
mayroong mga undisciplined and resolved immorality in the church, mayroong mga chismoso, mayroong gusto maghari-harian, at ayaw nilang papasukin ang mga miyembro. Ang pinapapasok lang nila yung gusto nilang miyembro. So in other words, hindi po mga bagong pangyayari ito, mga kapatid, kundi pangyayari pa noong kapanahonan ng mga apostoles. So, ang epekto po niyan, siyempre, magkakaroon ng division sa isang lokal na iglesia. The church will be evil spoken of and will become a stumbling block to the community. Isa pa pong probable na resulta ayon kay Apostol Pablo sa Romans chapter 14 verse 16, the church will be evil spoken of and will become a stumbling block to the community. Hindi ba ang purpose natin ay akayin ang mga nasa labas, gumawa tayo ng mabuti, mangaral tayo ng salita ng Diyos? Subalit kung mayroong mga pag-aaway sa loob ng iglesia, ano ang resulta? Well, akalain ng iba, yung ginawa nating mabuti, mamasamain nila, ay ano bang klaseng mga miyembro yan? Aaway-away naman sila. Yung kanilang loyalty ay hindi sa kay Kristo, loyalty nila ay sa mga mangangaral nila, sa mga preachers nila. Ano pang nangyayari? May mga maling tagapagturo, sila mismo nag-aaway-away kung ano-ano ang mga tinuturo. May mga false teachers na dumarating. Mayroong immoralidad. Mayroong matagal nagsasama, hindi pa kasal. Kasi nga sila, sabi nila, masyadong mahal pa magpakasal. Kaya, live-in na lang. Yun po ang standard ng ating mundo. Ano pa? May chismisan, may gustong maghari-harian sa loob ng iglesia, at may mga tao na leader ng church, pero ayaw nilang papasukin yung ibang tao. In other words, yung gusto lang nila maging membro, yun lang ang pwede. Kung ayaw nila yung pagbumuka, pag-uugali, maaaring karakter ng mga taong gustong maging miyembro, ayaw nila. In other words, they hinder people to become members of the Lord Church, locally speaking. So, ang epekto po niyan, mga kaibigan at mga kapatid, siyempre, masama ang sasabihin ng mga outsiders, yung mga hindi pa miyembro, ano bang klaseng iglesia yan? Di ba? So, yung kabutihang pinangangaral natin, mamasamain nila. Sabi ni Apostol Pablo yan sa Romans chapter 14 verse 6, the church will be evil spoken of and will become a stumbling block to the community. Sa halip na makakapangaral ka, marami po ang matitisod na mga tao, pati na rin miyembro ng iglesia. So, ito po ay isang uri ng trial, isang uri na pagsubok sa mga miyembro ng iglesia, at ang resulta po, pwedeng hindi na sila magpatuloy ng miyembro ng iglesia ng ating Panginoon. Letter C, third part of our lesson, resilient is the way to face trials within the church. So, paano tayo maging matatag sa harap ng mga pagsubok na nangyayaring ito sa loob mismo ng iglesia at hindi po sa labas? Sa labas, ang nag-uusig yung hindi pa membro, hindi pa mga Kristiyano, katulad ng mga Hudyo, inusig nila ang mga kapareho nilang Hudyo na Kristiyano sapagkat hindi sila naniwala kay Kristo na si Kristo ay ang dakilang Mesyas. Alright. Resilience is the capacity to adapt successfully to challenges. So, ulitin po natin yung spelling or rather meaning ng resilience. Resilience is the capacity to adapt successfully to challenges. So, maaaring ikaw ay matatag at pwede kang mag-adjust sa mga darating na mga hamon sa loob ng iglesia. At siyempre, it takes a lot of courage, takes a lot of faith for a person to become stable, to become stalwart, and to become resilient in his faith in Christ. Yung talagang desidido na sumunod kay Kristo. Whatever the odds are, against all odds. Ano sabi ni Kristo sa Matthew 16:24? If you want to become my disciple, you deny yourself, take up your cross, and follow me. Yun po sabi ng ating Panginoon mismo doon sa Matthew 16:24. Well, Solomon wrote also doon sa Proverbs 11:13, outsiders will also lose confidence in the people in the church. Isa pa po palang epekto pag patuloy yung away-away sa loob ng iglesia. Ano mangyayari? Sabi ni Solomon sa Proverbs 11:13, outsiders will lose confidence
in the people and also in the church. Mawawalan sila ng tiwala sa mga taong madaldal, chismoso, at nagsisiwalat ng mga sikreto. In other words, siyempre, chismoso, sikreto ng isang tao, sasabihin mo sa iba. So that's the effect of that, of course, will be disunity. Lalo na mga outsider, sabi na, ano bang klaseng iglesia yan? Alright, Solomon also wrote in Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Medyo mahaba po ito, pero in short, ganito po ang sinasabi dito. Though one may be overpowered, a cord of 3 strands is not quickly broken. Ang emphasis po ni Haring Solomon dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12 ay ang pagkakaroon ng resilient. And how do you become resilient? Kung meron kang kasama na malakas din ang loob sa loob ng iglesia, dalawa na kayong kumakalaban sa kasamaan sa loob ng iglesia, kahit ikaw ay matalo kung nag-iisa ka lang, pero kung 2 o 3 na kayo, mas malakas ang inyong pagiging matapat at kalabanin ang tinatawag na masamang elemento sa loob ng iglesia. Sabi dito sa iglesia ni Solomon, a cord of 3 strands is not quickly broken. Ang isa pong sinasabi nilang hibla, kung madadagdagan nyo ng ilang hibla ng tali, kung isang hibla lang, like isang uri lang ng hibla ng karayom or rather ng tali, hindi malakas yun. Pero kung 3, 4, 5, lalong lumalakas. So parang matchsticks, kung isang matchstick lang, isang palito, madaling maputol. Pero kung paramihin mo yun, malakas yun. So ganoon din po ang tao. Kung mag-iisa lang siya, kakalabanin niya yung mga leader na mga medyo malalakas. So hindi niya kaya yan. Pero kung 2 sila, 3 sila, maging mas matatag ang kanilang stand o panlaban tungkol sa mga tinatawag nating problema sa loob ng iglesia. And they will become resilient. They can go on, they can continue serving the Lord despite all trials and persecutions. So ayon po sa sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 10 to 12 na binasa natin kanina, 2 are better than 1, and if one of them falls down, one can help the other. So yun po ang buod ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. So therefore, brother and sister, we become resilient when we develop and diversify our emotional, financial, and spiritual reservoirs. So naging matatag po ang tao, especially ang Kristiyano, kung nade-develop niya, nabubuo niya, nabibigyan ng mas maraming uri ng tinatawag na reinforcement ang kanyang emotional and of course financial, and of course the most important is spiritual reservoir, ang spiritual na reserba niya. So the way to face trials, therefore, mga kapatid ay mga kaibigan, ay katapatan, paraan ang pagharap sa mga pagsubok sa buhay, kakayahang umangkop sa mga hamon na dumarating sa ating buhay. Yan po ang sinasabi dito sa Proverbs chapter 4 verse 9 to 12. Now here are some tips on developing or building resilience. Ito po yung mga suggestion kung paano lalong maging matatag ang ating spiritual na tinatawag na immune system o katatagan. Number 1, develop relationship that are good for the soul. So in other words, develop natin ang ating spiritual reservoir, ang ating relationship na mabuti para sa ating kaluluwa. Siyempre, ang ibig sabihin niyan, magpalakas ka. Hanapin mo yung mga taong magbibigay sa iyo ng encouragement o pampalakas loob sa iyong paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2, spend time reading scriptures and incorporate prayer into your life. In other words, magbasa ka ng salita ng Panginoon at hindi lamang magbasa, magmuni-muni ka at syempre kasama doon ang panalangin sa ating Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Number 3 tip or suggestion, attend to your mental health through therapy and medication management. Kung medyo nagkakaproblema ka sa iyong pag-iisip, nagiging depressed ka, so kailangan mo ng spiritual and medical help. Some people will go to a psychiatrist or psychologist, magkakaroon sila ng therapy
and medication management. Karoon sila ng tulong, mga suggestion kung paano ka lumakas spiritually speaking. Yun pong ibig sabihin ng attend to your mental health through therapy and medication management. Number 4, practice self-care and learn to rest. Self-care means alagaan mo yung sarili mo at pagkatapos siyempre magpahinga ka rin. Huwag kang mag-isip masyado. Self-care, yan ang importante. Sino pa mag-aalaga sa ating sarili kundi tayo? And of course, learn to rest. Pahinga ka, huwag ka masyadong mag-iisip. Huwag ka masyadong mag-stress. Number 5, cultivate hobbies and interest for creative outlets. Ano ibig sabihin ng cultivate hobbies and interest for creative outlets? Kung magkaroon ka ng libangan, some of them music, pwedeng magkaroon ka ng sports, pwedeng mamasyal ka sa mga magagandang lugar, at pagkatapos sabi ng iba, maglibang-libang ka, kumanta, makipagkaibigan, etc. So marami pong pamamaraan ng hobbies and interest for creative outlets. Ito po ay pantulong lamang sa physical nating katawan, pwede na rin pantulong sa spiritual. Number 5, find a joyful place and spend time there. May mga tao, kung medyo sawa na sa isang lugar, halimbawa, may problema doon sa isang lugar, isang kongregasyon, sa pamahay nila, ang ginagawa nila, namamasyal, pumunta sa ibang lugar, so makakalimutan nila yung mga pangyayari sa puok na yon. So that's one way of becoming spiritually resilient. In other words, huwag ka muna magstay doon sa lugar na maraming problema. Try to visit other congregation, other places where you can find joyful place and spend your time there. And number 5, the last but not the least, mga suggestion or tips on developing or building resilience. Number 5, or rather number 6, number 7 pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 7, exercise and create healthy food habits. In other words, karoon ka ng pagsasanay, jogging ka, walking, sabi nila dyan, iba, zumba. At pati yung pagkain, medyo dalasan mo pagkain ng gulay, mga prutas, healthy foods, huwag masyadong yung mga tinatawag na processed foods. Huwag lang puro karne, kundi sabihin mo na lang, lagyan mo ng gulay, mga prutas, and that way, you become spiritually healthy and also physically healthy. So kung physically healthy ka, pwede mo maglabanan ang mga spiritual problems na nangyari po sa loob ng congregation, and you will become resilient, magiging matatag ka. Well, the Apostle Paul has a special exhortation that can be read from the book of Philippians chapter 4 verse 5 to 7. Basahin ko muna sa wikang English. Sabi ni Paul, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Philippians chapter 4 verses 5, 6 to 7. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasabi dito sa versikulo na ito. Huwag mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Philippians chapter 4 verse 5, 6 to 7. And of course, marami pa pong bersikulo na pwede nating basahin, and one of them of course is in the book of Philippians chapter 4 verse 8. Ano sabi ni Apostle Paul? Filipos 4:8. Further he said, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, when there is anything excellent or praiseworthy, think about these things. Kung ano man ang mga bagay na tapat, magaganda, mabuti, malinis, magaganda, kapuri-puri, at kung mayroon mang dapat na isipin, sabi ni Apostol Pablo, isipin nyo ang mga bagay. In other words, in short, think positively. Huwag mag-entertain ng mga evil thoughts, discouraging thoughts na mga sa isip mo. Kung gusto mo maging spiritually resilient at magbaglabanan mo ang lahat ng mga tukso
lahat ng mga pagsubok kahit sa loob ng iglesia. Sa ating pong pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid sa ating leksyong pinag-aralang Resilient in the Midst of Trials Within the Church, I would like to quote from the book of James. Sabi ni James, the Lord's brother, itong si James po Santiago, kapatid po ito ng ating Panginoon Kristo, sapagkat si Kristo po, half-brother niya ito kasi ang kanyang ama ay ang Espiritu Santo, so kapatid niya sa ina. James, the Lord's brother, said, has some helpful words to become resilient amidst trials in the church. Ano sabi ni Santiago? Sabi niya dyan sa James chapter 1 verse 2 to 4, count it pure joy whenever you face trials of many kind, because the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its works so that it may be mature and complete, not lacking in anything. Yan po sabi niya dito sa Santiago Kapitulo 1 talatang 2 at 4. Mas maganda siguro kung mabasahin natin ito sa wikang Pilipino. Kung meron kayong Biblia mga kapatid, samahan niyo po ako. Santiago 1:2 hanggang 4. Sabi po ni Apostol ni Santiago, kapatid ni Kristo, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yun po ang sabi ni Santiago, Kapitulo 1, talatang 2 ang 4. In other words, just to be similar to the idea of resilience is the word perseverance. Finally, the Apostle Paul also added his thoughts for resiliency amidst trials in the church. Ito sabi niya doon sa Filipos chapter 1 verse 9 to 11. Medyo mahaba po ito. Samahan niyo po ako sa ating pagbabasa sa sulat niya dito sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. Ito po ang part of our conclusion sa ating subject, resilience in the midst of trials in the church. Sabi ni Apostle Paul dito sa Galatia, Filipos Kapitulo 1 talatang 9 hanggang 11. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman ng pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. So yun po yung advice ni Apostle Paul, his prayer that the love of Christ will abound. Dadami-dami ang pagmamahal ni Kristo, magkakaroon sila ng maraming kaalaman, pangunawa, at malalaman nila kung ano ang maganda para sila ay patuloy na maging malinis, walang bahid sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo na punong-puno ng bunga ng katuwiran sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, kung saan para sa Kanya ang kalawalatian at kapurihan. Sa ating po magtatapos mga kaibigan at mga kapatid, kung kayo po ay hindi pa Kristiyano, kayo po ay inimbitahan namin. Kung kayo po ay naliwanagan at hindi pa kaanib sa iglesia ng ating Panginoon, kayo po ay aming inanyan, sumampalataya kayo sa Panginoong Kristo at mabautismuhan ayon sa Marcos 16:16. Pagsisihan ninyo ang inyong kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo ayon sa sabi ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38. At ngayon na po ang panahon para kayo ay umanib sa iglesia ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Kristo, unless you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of heaven. And finally, we would like to quote Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ito po ay palagi kong sinasabi sa aking mga YouTube videos. Sabi ni Kristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. So lumapit kayo kay Kristo at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kapahingahan, spiritually speaking. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, maraming pong salamat sa leksyon na ito. Tulungan niyo po kami na maging matatag sa aming paniniwala sa inyo
Bagamat marami pong pagsubok sa labas at sa loob ng iyong iglesia, tulungan niyo kami upang kami magpatuloy na sumampalataya sa inyo, sumunod sa inyong mga kautusan, mahalin kayo, purihin kayo sa aming buhay, sa aming pananganalita, sa aming mga gawa, at sa aming mga pag-iisip. Pagpalain niyo po ang lahat na nakinig, lahat na sumusuporta sa programang ito, hindi lang po sa radyo, sa YouTube, kundi patuloy rin ang pangangaral ng iyong salita sa iba't ibang lugar kung saan wala pa ang iglesia ng iyong anak na Jesu Kristo, at kung saan pinangangaral namin ang iyong ebanghelyo ng pagkamatay, pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Jesu Kristo na siyang iyong anak. Salamat po, Panginoon, and we love you as you also love us. Through Christ we pray all these things, Lord. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.